Hello mga kananay, for today's video is ang ating buhay bilang nanay. So natin ko muna ang aking panganay. Ang aking panganay pa lang pinakaunang lalabas ng bahay pa may pasok sa school. Ayan. So ayan, hindi ako nakapagluto ng kanin at saka ulam dahil masama ang aking pakiramdam. So ayan, bibili na lang muna kami sa kantin ng kanilang school. So yun na nga, the second na lalabas sa bahay is si Mister naman. So habang nagbibisi si Mister, ayan, paalis na rin siya. So lahat na nagawa ko na dyan, sikaso na ko ng baon niya. Tas next kong gagawin is ayan, daming sinasabi, daming utos. Tapos di pa ako magkanda ugaga sa isa kong anak kasi aalis din kami kasi pumapasok na yung aking pangalawang anak ng daycare. So hanap kami ng hanap ng kanyang name tag kasi hindi namin mahanap. So ayan, nagtatalo na kami, nakikihanap na lang din yung anak ko na si Paulo kasi di niya alam kung saan niya niligay. So yun na nga yung aking Ustin yun, naabangan yung kanyang daddy na umalis. Nakita nyo naman yan, sobrang gulo ng bahay, ganyan kagulo, sobrang hirap, 'di ba? Ayan. Sobrang gulo ng bahay, napakahirap maging nanay. Ayan, sobrang hindi mo malaman kung saan ka magsisimula. So ang inuuna ko na lang muna is yung pag-aaral ng anak ko. So pagbalik ko na lang yan siya lilinisin pagkatapos ng lahat. Ayan, umalis na si Mister. So, ayan na nga. It's time. So, kami naman. So, ayan na nga. Diyan kami sa school. After namin, karga na pakarga. Ganyan yung buhay ko. Karga ko yan lagi ng buhay. Tisay! So, ayan na nga yung kanyang mga klase. Si Ate Syra at saka si Kuya Khalid. So, hi guys. So, sinasabihan ni Syra at Khalid si Papa kasi sobrang mahihain. Hi guys! So after yan, Jollibee! Kasi nagsulat daw siya. Good job si Paupa! So ayan daw, nagsulat siya, good job daw. Good job daw siya. Ayan, kasi pinapakita ng kanyang Ate Say, Ate Say! Good job siya kasi Ate Say. Paulo ka! Ayan, Wow! masaya sila kasi nga, meron sila. Sige po, okay lang po. Okay lang po. Jollibee pala. So after yan, magla-lunch na sila. Ayan, mga klase ni Paulo at saka yung si Syra. Ang lunch nila pala is yan, cookies. So after nyan, nila mag-lunch, meron na naman silang susulatin. Pagkatapos nila magsulat, so uuwi na sila mamaya-maya. Tapos sila magsulat ulit. Tapos, ito na nga, hindi na ako pagkakagalaw kasi 3 hours ako na ganyan. Sobrang init na sa init na ako. Kalawin ng buhok ko na kasi hindi ko na alam kung paano ko gagawin kasi ayaw din yung nagkalapag. Kasi nalipag naman siya is kailangan mo siyang bantayan kasi baka pababa sa school kasi masusugat ko yung school. So ayan, nagtali ako ng buhok kasi hindi ko na kinakaya. Tapos ayan na, hirap paging magulang. So ayan na nga, pauwi na pala kami, bumili kaming chicken, si Papa ang may bit-bit. So after nyan, ito na, nakabisa sila, kain na sila ng chicken. Ayan, ang buhay ko talaga. So ayan naman, meron na namang nagdedede. So after ng pabdede, so ito naman si Inday, si Tupi ng labahan, na 'di ba? Pakasarap ng buhay ng nanay. Tanggal ng labahan. So ayan na nga, ang aking lagay ng cortina ay sampayan na rin, double purpose 'yan, o 'di ba? Sure. So ayan na nga, inaayos ko na naman kasi magtutupi na naman tayo after niyan. So pagkatapos niyan, magtutupi. Ayan, sobrang dami kong gagawin. Tupi naman si Inday, tupi, 'di ba? Walang katapusang trabaho ng nanay. Sobrang hirap maging nanay. Kaya nga masaya kasi nga basta mababait lang yung mga anak ko. Hindi ako makagalaw diyan na maayos kasi wala akong bra, o 'di ba? Kasi makikita yung ating mga anis, 'di ba? Takip-takip si Inday kasi 'di ba? Kalimutan ko nag-video na ako tapos hindi pa pala ako nakapag-ayos ng sarili, o 'di ba? Di ba yung tsura ko diyan? Galing pa ako sa mga duty, iba-ibang mga duties, or 'di ba? Nang hirap maging buhay ni Jen. So ayan na nga. After ng tupi pala, sa lansa na naman, tapos tignan mo naman dyan yung bra ko. Wala sa isip ko na yung bra ko pala nilagay ko sa taas ng damit. 'Di ba? Hindi ko na naisip yun. Sa sobrang dami kong iniisip.
Kasi after niyan is may gagawin na naman akong iba, o 'di ba? Hindi ko pa nare-record yung mga buong gagawin ko sa buhay ko. So 'di ba? Ayan, nanggugulo yung mga anak ko habang nagsasalansan ako ng mga tinupi ko. O 'di ba? Sobrang struggle ng buhay. Ayan, o. Ayan, ito naman si isa gugulo yung cellphone, o 'di ba? Wala na naman ako. Tapos ito na nga, after niyan, manggulo. Di ba? Hindi ko maintindihan. Ang hirap ng buhay, oh. Di ba? Tapos ito naman si Kulot. Nakikigulo kasi nakikiagaw ng medyas. So, being mother is sobrang hirap talaga. Alam mo yun, yung pag naging nanay ka na kailangan mo na talaga magsakripisyo. Di ba? Kailangan mong maging lahat-lahat isakripisyo ibibigay mo pagdating sa mga anak mo. Lalong-lalo na sa sitwasyon ko is ang sunod-sunod yung anak ko, ang hirap. Pero laban lang. Wag lang talaga silang nagkakasakit kasi pag nagkakasakit sila ang hirap. Parang nalulumpo ka rin eh. Pag sila nagkakasakit, imbis na ang sakit doble-doble kasi nga para ka rin nagkakasakit, 'di ba? So pag nagkasakit sila, ikaw din nagkakasakit kasi ramdam yung ano nila, yung sakit nila eh. Nanay ka kasi. Nakakaloka talaga yung bra ko. Nasa labas talaga ng damit. Hindi ko na talaga namamalayan yan sa sobrang magmamadali kasi lunch na yan. Ay, pa dinner na pala yan. Kasi magkasikaso pa ako ng dinner. So, kasi meron pa akong assignment sa school ko kaya hindi ko na malaman kung ano uunahin ko. So, ang inuuna ko lang talaga is dapat malinis na yung bahay bago ang lahat kasi napakahirap gumalaw sa bahay pag pag magulo. So, ayan naman ang aking anak pagdating kinukusot ko na pala yung kanyang uniform kasi isa lang yung uniform. Tapos kung magtupi, pagdating ng anak ko, ayan na, kinusot ko na. So, after ng kusot, si Hugas Pinggan naman si Inday, o, diba? Yan, Ay, ganyan nako, Diyos ko, ganyan ang buhay ko, ang dali-dali ng buhay ko, diba? So, ayan, si Hugas ng Pinggan, nagpa-video pa lang sa anak ko. Hindi ko malaman kung anong kinukuha niya, likod ko ba, or yung hugas ako ng pinggan. Diba, ang gulo-gulo. Ang dami pa yung sinasabi, mami, kinukuhaan na kita, o. Alangan, sabi ko, diba? So, ayan naman, pagkasal ko sa pinggan, sa lansan, Diyos ko, dahil walang katapusang trabaho. So, ang kilikili ko dyan, pawis na kasi napakainit. My goodness. O diya, ang init-init na kahit wala ng araw. Hindi ko na napansin na pawis na pala ako. So, sasalansa naman si Inday ng mga pinggan. After nyan is, magpapainit ako ng tubig. Kasi nga, yung mga bote, papakulaan ko rin yung mga bote after nyan. Hugasan kasi alam mo naman mahirap na yung mga bacteria na pakasila ng mga anak ko, diba? Akala mo naman mayayaman, hindi naman mayayaman. So yan, hindi na ako magkanda o gaga yung tsura ko dyan, hindi ko na alam kasi haggard na si alas 4 nagigising tapos ayan hanggang hapon hanggang gabi hindi pa rin natapos sa ginagawa. So after nyan pala hindi ko na video yung asikaso ako ng ulam. So ayan na ang dinner namin, diba? Aming dinner. So, pinapakain ko na sila kasi nga patulugan ko na sila after ng dinner. So, ang pagkain namin is, hindi ko na matanda, sinigang pala, tsaka pansit, tsaka spaghetti, tsaka ano pa ba yun? Basta isda, ganyan. Yan. Pag nag-dinner kami, ganyan. Naglalakad-lakad yung isa. Yung si Kuya Kobe nasa upuan kasi hindi kami kasya, maliit kasi yung lamesa namin. At saka maliit din yung bahay namin. Hindi pa naman ganun kalaki yung bahay naman. Tsaka nagre-rent lang din naman kami. Tapos tingin si Kobe kasi nga hindi niya malaman kung anong nangyayari sa CCTV kasi ginagalaw ko. Minomove ko kasi yung CCTV, titignan ko kung nasaan si Kobe or di kasi sinlakad kasi ng lakad. Titignan kung anong ginagawa kasi may mga time na nagbubunot siya ng saksakan, hindi ko na namamalayan. Mahirap kaya yun, baka makuryente. So, after kong magpakain sa mga anak ko, ito na si Inday. Magwawalis na ako kasi it's time to sleep time. So, ayan na, matutulog na kami niyan. Pagkatapos kong magwalis, ang ugali ko pala bago kami matulog, kailangan nagwawalis ako kasi mahirap. Mahirap matulog ng madumi yung sahig. Pagising mo, madumi yung bahay mo. Ang pangit ang vibes nun. Alam mo yun, parang ako kasi yung babae na ayoko natutulog na magulo yung bahay. Yung gigising ako na magulo, parang nakakadala pag morning bad vibes na yun sa akin. Kailangan maayos. Alam mo yun, ganun ako. Kahit di na wag kanda o gaga, basta malinis yung bahay. Kasi masarap sa pakiramdam na
kahit wala kang pera, hindi ka mayaman, yung malinis yung bahay mo, ganun. Alam mo yun, yung parang ganun yung mindset ng nanay. Ewan ko sa ibang nanay, hindi ko alam. Kasi ako, ganyan talaga ako, hindi pwedeng matutulog ako na hindi maayos yung bahay. Kasi tutulog ka, makati yung higaan, nangangati yung katawan mo. Alam mo yun, yung parang masarap kasi matulog na fresh lang, ganun. So, after nyan, maglinis. So, ayan, check the, quality check tayo sa bahay. Nalinis ko na, tsaka nakapaglatag na rin pala ako sa kwarto ng foam kasi nga, tapos na ako lahat maglinis. Preparing na lang kami na matulog na mga anak ko, pinapahiga ko na kasi nga, matutulog na kasi may mga pasok na rin kinabukasan. So, itong bunso ko, ayan, hindi pa natutulog kasi maya-maya natutulog, din mo malaman kung anong oras ang tulog niyan, paiba-iba. So, ayan na nga, nakapatong na si bunso diyan sa lamesa, nagiging pusa na siya, o 'di ba? Quality check na naman sa bahay. O, so, yun lang. At saka, ito na, last part. Kumakatok na si Mister kasi pauwi na siya. So, ito na yung time na makakatulog na talaga ako kasi alam ko talaga na safe siya, nandito na siya sa bahay. Bilang asawa, ganun yung pakiramdam na pag alam mo nakauwi na yung asawa mo, makakatulog ka na ng maayos kasi alam mo safe siya na nasa bahay na, nakauwi siya ng maayos. Yun lang po at maraming salamat sa mga nanonood. Salamat po. Bye-bye!